What's up mga homies. Magandang hapon sa bawat isa. This is Zera TV muli sa isang panibagong vlog, ano? And for this vlog, sa topic natin ngayon, babaklasin natin yung CVT ni Zera Q, no? And ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit natin pulley set sa ngayon. And compare ko siya sa stock na pulley set natin. Here is our stock pulleys. And babaklasin natin to ngayon. And hopefully you enjoy this vlog. And abangan nyo to. And okay guys, ngayon meron tayong tools. Ito yung mga tools natin na kailangan para sa pagbabaklas. And alisin muna natin itong mga Allen bolts. Mga total of 5 po yan. Let's go. Ayan, natanggal na natin siya. 5 po yan. Tanggal natin siya. Baklasin na natin to. Bago pala natin to baklasin itong crankcase na to, meron pa tayong alisin muna natin yung bolt sa airbox. 10mm yung kailangan doon. Let's go. Okay, sa mga crankcase bolts natin guys is 8mm ang sukat. Okay, let's go. Meron po pala din sa gitna guys, huwag nyo kalimutan. 8mm din yan. Kaya kung magtataka kayo, din nyo nababaklas yung panggilid nyo, yung crankcase nyo. Kahit natanggal nyo na yun nandito lahat. Huwag nyo kalimutan, meron pa sa gitna. 8mm po yun. Alright guys, hindi natin matanggal siya. Kaya gagamitin natin siya ng rubber mallet. Ito, meron tayo na to. Yan. Tanggal siya. Kasi nasanay ako sa GY6 eh. Alright. Ito na ating CVT. Kaso, medyo madulmi lang ngayon. And abangan nyo guys, papalitan ko yung slider piece nito kasi gusto ko siya well maintained para tumagal ang buhay ng CVT natin. Ipapalitan natin ng branded na slider piece. And i-explain ko sa inyo kung gaano ka-importante yung slider piece na yun para sa ating motor. Hindi na natin kailangang tanggalin to kasi ito lang naman yung gagalawin natin, yung pulley set lang. Yan. Lubagan na natin to. Kasi natin 18mm po ang mga sukat po nitong dalawa. Right guys, yan. Ito yung alikabok ko, yung dumi na na-create. Wow. Ang daming pagkahila ko pa lang talaga ng pulley, bigla nang kumawala. Alright guys, magandang hapon sa bawat isa. Zera TV muli. And here it is, our full set of CVT setup na. Actually, this is a differentiation lang po tayo kung ano talaga yung pinagkaiba nitong stock pulley at itong racing pulley na ng Lamborg na GY6. Ito po kasi guys, itong nasa stock natin, is hybrid po kasi siya. Bali, ito kasing pulley niya, itong pulley niya is pang click na version, yung Vario, yan. Itong drive face niya is pang po yan, pang GY6. Kaya may pagka-hybrid po siya talaga. Ito kasi, ito nasa kanan natin is talagang full GY6 setup po ito. Pang GY6 talaga. Bali yung pulleys pang GY6 and itong drive face is pang GY6 din. And ano nga bang pinagkaiba nitong dalawang setup na to, no? Anong pinagkaiba nilang dalawa sa itsura at sa performance? And itong video na to makakatulong sa inyo to guys, kaya hopefully ma-enjoy nyo to. Okay, first thing na ating i-differentiate itong kung anong pagkakaiba nila, itong backplate nila ng stock versus sa aftermarket. Kung makikita nyo po, almost the same po sila ng itsura, no? Kasi backplate nga naman, and yung weight niya, waste distribution is same din.
magkasing bigat lang po sila, pero yung appearance talaga medyo magkaiba sila. Made of steel po ito parehas, and yung protruding end po nitong aftermarket is malaki. Itong nguso dito. Mas mas bulge out siya kaysa dito sa stock. Kung nakikita nyo, ayan yung kaibahan nila. And yung slider piece po na ginagamit dito sa stock is itong ganitong kapal. Kaya pag kinabit nyo to, hindi kayo mong problema na papalitan nyo to every linis ng panggilid nyo, kasi makapal po siya. Ayun yung napansin ko sa kanya talaga. Ayun, hindi siya madaling, hindi siya alugin. Ayan. Kaya magandang quality ng stock. Compared po dito sa aftermarket, ito po yung slider piece na meron siya. Mas manipis siya compared dito sa sa stock natin. Mas makapal to compared dito. Kaya yung durability na makapal is maganda talaga. Mas tatagal siya compared sa manipis. And ito, pag kinabit nyo, ayan, hanggang ganun lang. Napakadali niya tanggalin. Pero medyo may kasikipan pa siya. Yun yung kinaganda dito. Ayan. Pero makikita nyo sa quality, makikita nyo naman po sa quality, sa itsura niya. Yung quality niya hindi talaga ganun kaganda. Itong slider piece na to. Kaya kung bibili kayo ng ganitong pulley, I suggest na buli kayo ng aftermarket din na slider piece na mas maganda ang itsura at mas maganda yung kapal niya. Kasi ito medyo talaga to madali matanggal po talaga. Tsaka it feels like na cheap talaga yung pagkagawa na slider piece. Kaya umorder na ako sa Shopee ng TWH to be specific na slider piece for GY6. So alam ko talaga yung quality na mabibili ko. Okay guys, punta naman tayo sa flyball. Itong flyball na to guys, ito po yung sa stock na may 14 grams na sukat or na grams na bigat. Ito naman 15 grams po ito. Yan, aftermarket na nakita nyo naman na to. So po ito, Lamborghini to. And kung pagkakumpara natin sila, yan, mas bigger po ito sa size. At ito maliit to compare talaga dito. Mas malaki po itong stock compare dito sa aftermarket. Kung makita nyo naman, magkaiba ho siya. Ayan. Kaya hindi po pwede po yung GY6 na flyball doon sa pulley na yon. Kaya ang bibili nyo talagang flyball para sa stock pulley natin is pang click or PCX, ADV or SkyDrive ata pwede. And yun yung compatible talaga sa kanya. Ayan. Okay. At saka ang kaibahan pa nito guys, itong syempre pag sa kulay niya, ito like nito kulay puti siya, ito kulay itim. Yan, makikita nyo kagad yung dito, wear and tear niya. Yan, for example ito. Kung nakikita nyo naman guys, kanto na to. Makikita nyo na kagad na kanto siya. Which is great, ma-identify nyo kagad na may tama na yung ball up, kailangan ng palitan. Compare dito sa itim, sasalatin nyo talaga. Or mabivisualize nyo na rin naman to. Pero hindi siya ganun kadaling makita. Hindi compared sa stock na kulay puti. Ayun, may distinguish nyo agad na may sira or may tama na. Pero pwede pa to, magagamit pa naman siya. Okay, let's go sa ating drive face naman. Ito po guys. Ito po ang stock drive face and ito po yung aftermarket na drive face. Ayan. Kung makikita nyo naman, ang laki ng kaibahan niya guys. Kung weight ang pag-uusapan, mas mabigat ito compared dito. Kasi marami na siyang nabawas na weight dito dahil sa design niya. Yung design kasi nitong ito muna unahin natin, itong aftermarket. Ang design po kasi nitong aftermarket is lightweight talaga siya, and yung mga fins niya hindi siya malaki compared dito sa stock na sobrang laki. Ayan. And wala rin siyang corona dito for kickstarter purposes. Ayan, wala siyang ganyan. Wala siyang mga ganyan. Kaya pag nagkabit po kayo ng aftermarket na GY6 pulley,
Pag nagkabit po kayo ng aftermarket na GY6 pulley, asahan nyo po na halos lahat ng GY6 racing pulley na ino-offer sa market is wala pong kickstarter talaga. Kaya sorry sa inyo sa mga naghahanap pa rin ng kickstarter, pero sorry to disappoint, wala talaga kayo makikita ng ganun. Or meron pang, alam ko merong isa, may isang pulley set na merong kickstarter pa rin. May iisa yun, iisa lang sa market talaga yun. Hindi yun ang topic natin. Balik tayo dito. And ito yung backside nya. Ayan. Actually, hindi siya sumasagad sa ngayon kasi hindi naman pa fully set up yung motor ko ngayon. Kaya set up pa natin ng mga isa-is yan. Tinadahan-dahan ko lang. And ayan nga, ito yung ating Lamborg pulley, no? Medyo may ano siya dito. Yan. May dumi siya. And yung angle po niya, is 13.5 compared dito na 14 yata. Hindi ko lang sure kung anong angle. Ayan. Ayan yung pagkakaiba ng angle nila. Makikita nyo. Ito po ay 13.5. Ito po yung stock na angle. Ayan. Dito naman tayo sa ating stock. Stock naman natin is syempre may malalaking cooling fins. Yan. Kaya once na maka-encounter kayo na may sira yung cooling fins nyo dito, ito, pag may crack na o kaya nasira na talaga, mga iilang piraso dito sa cooling fins nyo, don't worry guys, pwede pa yung magamit. Hindi pa yan palitin talaga. Once na lang talaga na nag-crack yan, nahiwa sa gitna or nagsira talaga, yun, palitin na talaga yan. And pagkakaiba nito, ito meron corona po ito. For kickstarter po ito. Tsaka meron siya ditong butas para po sa mga manual na wrenches para sa ating panggilid na pagtatanggal ng panggilid na manual, hindi kailangan ng impact. Ayan. Kung makikita nyo, mas mabigat po talaga ito. Mukhang mabigat po ito kumpara dito talaga. Kaya mas lightweight po itong aftermarket sa stock talaga. And yun nga, yung pinagkaiba lang nila is ito, yung 13, yung degree lang talaga nito is magkaiba. At base sa aking pagsasaliksik, medyo may kanipisan po ang stock, may kanipisan po siya sa sa bakal, sa surface ng bakal niya kumpara dito. Mas makapal po yung aftermarket compared sa stock. Kaya makakakita kayo ng mga stock na drive face na nababasag po. Makikita nyo naman yun sa mga group ng China, mga China scooters. And okay, dito naman tayo sa mga bushings. And ang bushing po nito, mas malaki po ito. Mas malaki po yung bushing ng aftermarket sa stock. Ito po yung stock at ito po yung aftermarket. Yan, may onti katangkaran po siya. Kaya ang ginagamit ko ngayon, ito pong stock. Ito po yung nilalagay ko dito. Kaya itong isa hindi ko ginagamit to kasi masyado siyang mahaba. At pag nilagay nyo po kasi siya na ito ang gamit nyo, nung nilagay ko po siya, hindi po siya yung nut hindi po talaga bumabaon or talagang hindi sumasagad yung pagkasikip. Kaya delikado po yun. Kaya mas maganda yung sakto lang. Kaya ginamit ko yung stock. Kaya ito yung gamit ko ngayon sa ating pulley. Okay. Sa last part naman tayo. Pagkakaiba ng racing pulley, itong aftermarket na pulley sa stock. And kung makikita nyo naman, itong na to, for cooling system din ito. For cooling din ang purpose nito, kaya may mga ganyan-ganyan. Kasi pag nakakita ko ng gato sa ibang mga pulley set, like sa Easy Ride 150N, alam ko pang click yun. Ayan, kung nakikita nyo, ang angle nito kasi, ayan guys, so yung rampahan ng bola, hindi siya ganun ayan, hindi pa siya ganun kahasa. Kaya nagkakos po ito ng katong flyball. Kaya
nagkakaroon ng kanto yung flyball dahil po sa rampahan na to. Hindi kasi talaga sumasagad. Kung sagad na talaga siya, for example, nandiyan dyan na nagga-grind po ito, umiikot po ito, kaya nagkakakanto po siya dito. Ayan, nagkokos niyan. And ayan, kung makikita nyo, ito yung mga poste nya para sa dyan tumatama yung mga slider pieces natin. Yeah, make sure na inaalagaan nyo sa slider piece ang mga pulley set nyo, kasi once na napabayaan nyo, may hukay na magaganap dyan. Pag may hukay na yon, katapusan na ng pulley nyo guys, bibili na naman kayo ng bago, kasi magkukos po yun ng ingay. Kahit napalitan nyo pa yung ng bagong slide piece yun, hindi na rin po magagawa yun, hindi na rin masasalba yun, kasi nagkaroon na siya ng damage, may hukay na yun. Kaya better check talaga yung mga slider pieces ninyo. Yun talaga yung isa sa mga importante sa pag-maintain ng pulley set natin. And ayan, yung angle naman nito is, I don't know, hindi ko alam kung anong angle ng stock, maybe 14 din, I don't know. Compared naman po siya dito sa ating aftermarket, ayan, yan po yung angle niya. Ayan. At ang ano po nito, ang bakal po nito, ayan o, mas makapal po yung stock compared dito sa, ayan, mas makapal po yung stock compared dito sa ano natin, aftermarket na pulley. Kaya wala naman ako nababalitan na nasisira agad na pulley na aftermarket, lalo na sa Lamborg, ano. And okay, dito naman tayo sa ating ano, pulley set na Lamborg 9. Sa pulley na to, ito po, meron na po siyang rampahan ng bola, kaya dito sa ano, sa flyball natin, wala pong kanto yan, wala pong kumakanto dyan. At maganda rin po yung angat ng bola, kung makikita nyo dito, yung angat ng bola sagad hanggang dun sa, yun, sagad yan hanggang dun sa backplate talaga. Hindi yan, kaya hindi kakanto kasi smooth po yung surface yan. Saka syempre dito rin mayroon na rin yung mga ano natin, yung mga poste yan, kailangan din po i-maintain yan. So far wala naman ako nakakapanghukay, kahit na cheap yung slider piece nito, wala pa naman ako nadedetect at nakahukay, which is, this is in a good condition talaga, sobrang good. Kaya talagang dapat well maintained lang talaga siya guys. Ayan. Alright guys, ayan. Ayan, ngayon alam nyo na yung difference itong stock pulley set natin sa aftermarket na pulley set. And nasa sa inyo na lang kung anong trip nyo. Kung gusto nyo ipakalkal yung stock, wala namang pumipigil sa inyo. Maganda rin ang kalkal na stock guys, nasubukan ko na talaga. And kung gusto nyo may brand, talagang gusto nyo ng ibang itsura na pulley set, ito yung pwede nyo bilhin. Or may marami namang aftermarket na GY6 pulley sa market, kaya hindi kayo mauubusan, marami kayo mapagpipilian. Alright guys, ngayon kakabit ko na ulit yung Lamborg 9 pulley natin, yung aftermarket. And yung ginagawa ko guys, nilagyan ko ng grasa itong loob nito para maingatan po natin, kasi diba marami sa mga scooters po ang nagkakaroon ng issue pagdating sa mga bushing nila, sa mga ganitong bushing nai-stock po kasi napupuno ng kalabang yung loob. Kaya make sure na may fresh grasa po kayo, lagyan nyo yan para may concealed protection po ang ating pulley, lalo na ating back, yung bushing natin, yan natin siya rito. Okay. Natin na fresh na grasa. Magkano lang naman ang grasa guys kung mas gusto nyo bumili ng pangmarami, pamatagalan, para marami kayong magamit. Alright guys, ngayon naglagyan na natin siya ng grasa, and it's time to put it on. Lagyan natin siya rito. Wipe off yung excess na grasa para hindi mapunta sa
belt, no? Kasi delikado yung pag napunta sa belt. Laking sakit sa ulo yun, guys. Alright. Okay. Yung belt. There we go. Next. Drive face po. Bushing. And yung nut. Don't worry guys, medyo paling lang, pero once na na-impact nyo na siya, mag-straighten na yan. Yan, basasan nyo. Mag-straighten na siya. Yan. Yan. Nakabitan natin yung ulit yung pulley set natin. Sok na sok po talaga yan sa Easy Ride 150 Fi. No doubts about it. Talagang sok na sok. Kasi yung una nag-aalangan pa ako kung sok ba talaga yan. Pero hindi. Sok talaga. Ayan. Ngayon babalik na po natin yung crankcase, no? Medyo tricky. Ibalik ang crankcase. Gagawin natin ito ng banda. Okay, nakabit na. Saan natin? Okay. Okay guys, testing natin to. So dapat naka-ano rin kayo guys naka-set up din yung mga springs ninyo para kahit paano maganda yung bigay sa performance. Kaya ito na kayo. Testing muna natin. Patol pa kagad. Dati kasi pag stock, wala siyang tambay. Wala talaga. Pero ngayon, iba yung huli natin. Naka tayo. Naka aftermarket 13.5 na degree. 15 grams na fly volume. Ganda yung ano niya. Ganda yung tape. Makakadjut oh. Makakadjut siya. Kaya okay na okay talaga. Nasa depende lang talaga yun guys sa pagsiset up ninyo ng rifles ninyo or ano, fully set. Goods na goods. Kaya kung gusto nyo itong vlog na to guys, please like, share, subscribe sa aking channel, Zero TV, for more Easy Ride 150 Fi contents and other related topics. This is Zero TV. Ride safe sa lahat. Zero TV out.